Good day! Ayan, so meron ako ditong tatlong compressor. Ito yung brand new compressor natin na ipapalit dito. And meron ako, ito yung pang test natin na compressor. Okay? So shout out doon sa nagsabi na hindi tayo marunong mag-test ng compressor. Okay? So sablay yung pag-check natin. Ayan, so papakita lang namin sa inyo para makipakita nyo kung paano namin chinek at paano namin na findings na defective itong compressor na ito. Okay? So, inverter, compressor. So, magkaiba ang compressor na non-inverter o yung conventional na tinatawag natin. So, iba rin yung compressor na inverter. So, pag sinabi nating inverter, ang compressor ay variable speed. Okay, DC compressor, automatic, variable speed. Variable speed, nag-uumpisa sa mabagal, pabilis. Ang non-inverter, conventional, one speed lang siya. Kung gaano siya kabilis nung unang nag-start hanggang sa magkaroon siya ng cut-off, yun ang speed niya. Okay? So, sa pressure na lang nagkakatalo. Ayun. Okay, so lalagyan natin ng gauge. Ito yung sinabi natin na defective na kinalas namin dun sa LG. So, ito yung in-order namin na pamalit. So, nilagyan ko na siya nitong access valve. So, ito hindi ko na nilagyan kasi kakabit naman namin doon sa unit mismo. So, ayan. Kukunan natin ng gauge ay ng pressure para lang makita niya. Ayan, okay. So pinaghandaan ko talaga, gumastos pa ako ng access valve para lang doon sa nagsabi na hindi tayo marunong mag-check ng compressor. Okay, yan, pandarin natin. So ito po ginamit natin is universal board. Ayan, mandar na compressor natin. Yan o. So dito medyo lapit mo ng konti. Yan. Okay. So isasara ko ito Teka, orasan natin. Seconds nya. Papupuntahin lang muna natin sa 100 PSI. Tingnan natin kung gaano katagal. Ayan, malapit na siya, nasa 60 na. Pagdating sa 50, papatayin natin. Ito, focus mo to. Ito yung 100. Medyo pangit na yung andar no? Yan tingnan nyo, napakabagal Yun, halos hindi na makita ng 100 Ayan Yun. Okay. So, konti na lang. Aabot na tayo sa 100 PSI. Okay. So, nakasara ito. Papatayin ko Yun Tingnan nyo kung gaano kabilis bumaba. Ito. Focus mo. Sumabot siya ng 1 minute and 10 seconds. Yun. Okay. So, nakasara to Tsaka yung usok. Ito old style na ginagamit namin na pang check na compressor. So nilalagyan namin ng gauge dito at tinitingnan namin yung yun So yun yung tinatawag namin doon sa old na pamamaraan namin na tawag dito pag check na compressor. Okay, so ililipat natin. Hindi ko na gagamitin to, hindi ko na lalagyan kasi kakabit namin. So ito ay yung pang-check namin na compressor. Dito na lang natin ikakabit, Okay. Lilipat ko lang to. Saan yung W? Eto. W. B is blue. Dito, focus mo dito, boss lakay. U is yellow. Yan. Okay, so hindi na kailangan natin gagamitan ng timer kasi nag-u-off, hindi aking cellphone to Okay, so i-start na lang natin. Kakabit ko to dito. So bago siya umabot is 1 minute and 15 seconds. Ikaw nga ulit. Okay.
So, start natin. Yun. Hindi siya na-reset, no? So, di bale. Tingnan na natin. Ayan. So, yan. Bumubomba na rin to. Patapusin natin to sa ayun, dos. Okay? Kung gaano siya bibili, pupunta do sa 100. Kung gaano kabilis. Ayan. So, tingnan nyo kung gaano kabilis umakyat. Nasa 17 seconds pa lang tayo. Okay, ayan, nagka-full speed na. Okay yun, 100. So, focus na dito, lakay. Yun. Okay, ayan o. Sumabot tayo ng 30 seconds lang. Ayan o, tingnan nyo bago bumaba, napakabagal. Compare doon sa defective na compressor na chinek natin. Ayan o. So, halos, bumabalik din siya, pero mabagal. Ayan na. Okay, ayun. So, simple. Na-check na natin. So, confirm natin defective si compressor. Okay? Ayun. So, ito na ipapalit natin mamaya doon. Then, itatry natin kung aandar. So, ito kasi pag-testing namin, bugbog sarado na rin actually ito. Compressor na to. So, itong isa, ito yung kinalas natin doon. Nilagyan lang natin yung axis valve. Ayan. Kaya sabi ko, shout out doon sa nagsabing hindi tayo marunong mag-check ng compressor kung defective o hindi. Okay? So, may axis valve ba? Gumastos pa ako ng axis valve. Dalawa. Para lang sa'yo. Diba? Okay? Ayan. So, okay na tayo. Lalabas ako dun mamaya. At i-install ko itong compressor. Okay? Okay, so ito yung papalitan natin na compressor na pinakita ko sa inyo na defective. Titingnan natin mamaya kung ano lalabas sa pagkapalit natin ng compressor. So, kailangan lang natin ports, gauge, vacuum, and siyempre refrigerant, and hindi nawawala sa atin yung nitro na pinanlilinis natin pagkatapos natin ikabit ang compressor. Okay, at saka pang leak testing natin. Ayan. So, ikakabit na lang muna natin. So, ito na yung chinek ko kanina. Sabi ko sa inyo, defective. Kinabitan natin ng axis valve. Okay. Okay. So, ganito siya. Okay. Ito. Ayan. So, yung ginamit natin compressor is, ayun, sakto. Same model din siya. So, galing din siya kay LG. Sabitan natin itong... Ayan. Okay. So, yun. So, pag bagong compressor, may hangin talaga loob niya. May pressure siya. Yun. So, nilagyan na rin natin siya ng tape. Pagkabunot natin para hindi siya makahilot ng moisture. So, ito. Yan. So, kailangan maihinang natin ng maayos. Babalik natin sa parang original ulit. So, original. Back to original ulit siya. Nilalagyan ko ng basahan to dito sa likod yung terminal para hindi siya basta masunog. Okay, tapos saka natin nilalagyan ng harang na gero. Yan. Okay, bubog.
Okay. Ayan. So, naikabit na natin. Palamigin lang natin ng konti bago natin vacuum. So, nakakabit na naman to. Nakakabit din yung tubo. Ayan, yun yung in-observe natin nung nakaraan na yun sabi ko sa inyo, defective yung compressor. Okay? Ayan. So, kabit na natin yung gauge nya. Ito, simpleng-simple lang din naman yung ginagawa ko. Gauge. Ayan, diretso na. Ayan. Okay, so magpa-plasing pala tayo para matanggal yung dumi. Ito gagamitan ko ng kahit hindi na nitro, pwede tayong gumamit ng nitro. So gagawin ko, kakalasin ko na lang ito isang tubo para ma-plat. Pero malinis naman ang system nito actually. So kahit hindi ko na siya plasing, neck testing, pero maayos naman yung pagkakahinang natin. Ayan so focus mo yung hinang natin. Siguro papasa na naman to dun sa mga ating mga kasamang veterans tech, baka pasado naman siguro tong ating hinang na to. Ayan, punasan lang natin ng konti para hindi tayo mapasok. Ayan. So, yung pagkakahinang natin, wala namang latak-latak. Okay? Okay, so ibabalik ko lang yung board. Babalikan ko kayo pag na-i-assemble na natin para di na lang humaba din yung video. So yun lang naman, kinabit lang natin yung compressor nito. Okay na. Expansion valve, balik na natin. Kapag nagpapalit kayo ay nagkakabit kayo ng expansion valve pala, dagdag ko na ito tingnan nyo kung may kalawang to yung loob. Pag may kalawang, linisan nyo. Pero kung kita nyo na mas malala yung kalawang nya, i-check nyo yung EEB nyo tingnan nyo. So may mga video naman tayo kung paano i-check yung EEB. Baka mamaya defective yung EEB nyo, magkaroon ng problema ang board. Ayan. Okay. Yun. Ayos. So, minsan hindi ko naiiwasan, nalilito tayo dito. Kaya always dino-double check ko rin dito. So makikita nyo yan dito, may nakasulat naman ng UBW. Nasa ibabaw yan, UBW. Minsan doon sa terminal, baka magkamali kayo. Kaya kahit ako mismo tinitrace ko yan, hindi tayo nagbe-base minsan doon sa color coding. So nagkakaroon tayo ng kalituhan. Ayan. So katulad yan, yung red is U. Ayan ito. Red U. So kukunin lang natin yung B. Okay, so W is yellow. So automatic itong blue is B. Okay. B, red. Yan. Red is U. Yellow is W. U, red. Okay, so babalik natin. So sinusureball lang natin. So kahit naman siguro sa inyo, pwede nyo apply. Sureball nyo. Kung nalilito kayo doon sa color coding na nakalagay dito, hindi nyo na-picturean. So kalasin nyo lang yung takip. May nakasulat naman siya doon. I-trace nyo na lang kung alin dito. Ayan. Okay. I-review natin. Ayan. Nalimutan ko na naman. Double-check ulit natin. Okay. So U, yung red. Tapos, yellow is W. WU, so B yung blue. Yellow.
Okay. Saan na yun? Ito. Okay na yung compressor natin. So, lagi nyo lang i-double check yung pagkakabit kasi minsan may mga encounter tayo dyan, baliktad yung kabit lang nila sa compressor. So, sure lang natin. Kahit naman ako so, totoo lang, nalilito rin ako minsan, hindi ko naman napipicture. Kaya ang ginagawa lang namin, dino-double check namin, pwede mo na may tester yan dito, papunta doon sa terminal. So, always na yun. SOP na lang din yun. Minsan, di tayo pwedeng magtiwala lang doon sa naalala lang natin. Minsan, nakakalimutan na rin, ano? Yan, dala ng edad. Edad talaga, no? Okay. So, assemble natin and magba-vacuum tayo. Pinapit pa rin ito. So, ito, umandar na yung compressor natin. Pinlasing na rin namin to. Nilik test ko na rin. So, pinasingaw ko lang ulit dito. Pwede kayo, kasi minsan, alam nyo, hindi natin naiiwasan na minsan pag nasa home service tayo, kulang tayo ng gamit, wala tayong pang-flashing. So, ginagawa ko minsan, tinatanggal ko lang isang tubo para ma-flashing siya. So, self-flashing na ginagawa natin. Pinapaandar lang muna natin yung compressor para kung may natirang dumi, tinatanggal ko siya dito, itong kabila. Yan, dito wala kaya. Yung high side, pwede naman kahit hindi nang tanggalin nyo, high side or low side. Pero ako, usually, tinatanggal ko itong high side. Pwede naman kahit alin. Tapos, ayan, pinaandar ko siya. Para yung dumi, kung may natirang dumi or moist, mahigop pag nagtapon siya. So, ibabacuum pa rin naman natin yan. So, minsan kasi wala kayong pang-flashing, lalo na pag sa home service. So, ganun yung ginagawa lang namin. Ayan. Diskarte ba? Okay. So, umaandar na yung compressor natin. Magkakarga tayo ng refrigerator. So, ibabalik lang ulit natin yung tubo na kinalas natin. Ayan. So, naka-open naman ang valve nito lahat. Ayan. Double check ko lang. Okay. So, magba-vacuum na tayo. Malinis na rin naman ang system nito. Okay. Ayos. So, dito tayo vacuum. So, maliit lang yung ginagamit kong vacuum para madali lang siyang bitbitin kapag ka nag-home service. Ayan, para hindi gaanong mabigat. So, importante kasi pagka ganyan, binabacuum talaga siya para yung mga moist at saka yung ibang natitirang dumi, nalilinis talaga siya. Ayan. So, extension natin. Ayan. Okay. So, vacuum muna tayo. Ayan, so standby tayo. Pagkatapos ng vacuum, magkakarga na tayo ng refrigerant. So itatakip ko na lang siguro muna itong gilid para ma-cover natin yung harapan. Okay, so tapos na tayong mag-vacuum. Sasara na natin. Ayan. Okay, so na-vacuum na natin. And proceed tayo ngayon sa pagre-recharge ng refrigerant. Ito, R32 siya. Ipakita mo yung specs nito. Kung makikita, tika natin. Lapit ka ng konti. Sa 1.15, nasa 1.15 lang ito. Refrigerant niya, R32. Yun. Medyo malabo lang ng konti. So, nasa 1 kilo lang may kakarga natin. Wala akong timbangan na pwedeng gamitin, kaya ang gagamitin natin is tensiometer. Tensiometer, no? So, ano lang naman to, pang hindi pa siya naka-install talaga. So, obserbahan lang din natin muna itong unit na ito. Ayan. So, release natin siya ng refrigerant.
Yun. So, papasukan lang natin siya ng initial muna. Patulad ng ginawa ko. Ayan. Then, saka natin siya paandarin. So, ito yung old style na ginagawa natin. Hindi gumagamit ng timbangan. Pero usually talaga, ang R32 at saka 410, timbang po ang gagamitin ha. Nagkataon na wala akong timbangan. So, yung ating refrigerant is 3 kilogram ang laman. Okay, so bagong tangke pa ito. Ayan, so i-on lang muna natin. Sige, ito dumikit ha. Hindi na pala yun. Yun. Okay, so paandarin lang natin and titignan natin yung compressor kung magiging maayos na. So, ang initial na ipinasok ko is pumalo siya ng 100 PSI. So, mamaya tayo magdadagdag. Antayin lang natin siya umandar. Okay, so ayan, pumalo na tayo ng 8.2 ampere. Nasa 100 PSI tayo. So, hindi na muna natin siya ipo-full charge. Tansyahin na lang natin. Okay, so naipasok natin ay kulang-kulang 1 kilo siguro to or less na. Mga 3/4 siguro. Ayan, so konti na lang. So, malamig na siya. Mabilin, no? Ayan, malamig na siya. So, tingnan nyo ha, nasa 100 PSI siya. So, dagdagan natin ng konti pa. Ayan. So, na 110 PSI. Okay, so i-off natin yung unit ha. Tapos, tingnan nyo kung yung difference doon sa in-upload natin nung nakaraan. I-off natin. Ayan. So, ini-off ko. Tingnan nyo yung gauge natin ha. Ayan. So, unti-unti siyang bumabalik doon sa taas. So, nakita na natin kagad ang difference ha. Okay. So, okay na itong unit natin. So, i-start lang ulit natin ng isang beses pa para makita nyo kung paano bumaba yung pinaka-gauge natin. Tingnan nyo yung gauge natin ha. Pag mas nyo mabuti. Ayan, nasa 250 PSI siya yung pressure niya. So, hindi pa maandar yung compressor natin. Mamaya, waiting kayo kung aandar. Ayan, so, 150 ha. Okay, standby tayo. Okay, so, antayin lang natin na umandar. Ayan. So, mag-i-start na ang compressor nito. Ayan, so, nag-start na ang compressor natin. Mapapasin nyo yung ampere natin. Ayan, unti-unti na siyang tumataas. Then, tingnan yung gauge natin, ang bilis niyang bumababa. So, dito pa lang, ito yung sinasabi ko sa inyo, dito pa lang sa pagpalo ng gauge, makikita nyo na kung ang compressor nyo is defective. Ayan, tingnan nyo, ang bilis niyang bumaba. Compare dun sa nilabas natin video dati, na sabi ko sa inyo, defective yung compressor. So, dito pa lang, sa gauge pa lang, makikita nyo na, ayan ang bilis ng pagkakababa niya doon sa 120 PSI. So, ilang seconds lang siya. So, ayan. Then, yung ampere natin is 3.8. Yun. Naka-reflect yung ilaw, no? Ayan. Oh. Ayan na. Okay na tayo. Unti-unting bumababa pa siya dahil tumuturbo o nagka-high speed yung compressor natin. Yan. Okay. So, bumaba siya ng up to 80. So, hindi pa siya naka-full charge kaya nakikita niya mababa ang refrigerant natin. So, naka-testing lang ito dahil bagong palit ng compressor. So, pag-install natin, saka na lang natin kukumplituhin ang karga ito. Ayan. So, mapapansin nyo, unti-unti bumababa, umaangat siya. So, nag-steady siya sa 80 PSI. Kanina 100. Then, nung nag-turbo, nag-80 PSI siya. Ayan. 5.8. So, tumataas ng bahagya yung ampere natin. Okay. So, itutuloy-tuloy na rin natin. Yung ginagawa natin na pagpa-pump down, ito tuloy-tuloy na natin to. So, pwede nyo na isara ito, katulad nyan.
Sasara ko na itong high side na tinatawag natin o high. Ayan ha. Okay. So kapag pumalo doon sa 0, ayan ha, ang bilis bumaba o. Papansin nyo. Then, papatayin ko siya. So mapapansin nyo yan o. Kahit hindi ko pa sinasara ito, yung gauge natin hindi yan umaangat. Okay. So yun, nakasara to. O. Tingnan nyo yung gauge natin, hindi siya umaangat. Okay. So pwede nyo isunod na lang yan na isasara nyo ito. Ayan. Kahit mabagal, easy lang yung pagsasara natin. Okay? Ayan. So, naka-pump down na tayo. So, okay na tayo dito. Okay na. So, naka-pump down na yung unit natin. Okay na rin tayo. Okay na. Okay na. Ayan. Okay. So, naka-pump down na tayo. So, usually wala naman, may natitira tayong bahagya, kaya bahagya mapapansin nyo, konting-konti lang yung iniangat ng gauge natin. Ayan. So, usually wala na rin karga yan. Ayan, yung karga natin, pumasok na lahat yan dyan, so magagamit pa naman natin dahil malinis yung system natin. Pero pag kita nyo madumi, huwag nyo nang i-pump down. So, ito naman kasi bagong karga. So, ayun. So, pag pa-pump down na ginagawa natin, yung discarding ginagawa ko, sinasara ko to. Pag naisara ko, pwede ko nang patayin, then unti-unti ko isasara ito. Sasabay ko yung pagsasara yung low side. Ang isasara ko is high side. Pag nag-0 na doon tayo sa gauge, so bago mag-0, pwede nyo na siyang patayin, then isara nyo to. Usually talaga, merong konting natitira na refrigerant. So, wala naman tayong magiging aberya doon kung magkaroon siya. So, hindi ko rin siya pinupwersa. Pwedeng yan bago mag-start kasi ang compressor nito, pag inverter, so variable speed siya. So, pwedeng hintayin mo muna siya para mas mabilis niyang mahigop yung refrigerant, is hantayin mo siyang mag-high speed. Hindi siya katulad ng basic aircon o non-inverter na 1 speed siya. Pag gumanda ng compressor, yun na yung speed niya. So, ang inverter is variable speed. So, pag speed niya na naka-minor pa yung compressor, so, kahit wag mo muna isara, pag narinig mo, makikita mo naman yung ampere nyo. Kapag umangat na yung ampere natin, o tumaas na siya ng bahagya, at napapansin nyo yung andar ng compressor is mabilis. So, pakiramdaman na lang, pakiramdaman nyo, or yung compressor is mabilis ng speed. Saka nyo isara yung high side para mabilis niyang mahigop. So, pag nahigop niya, isara nyo na siya parehas, okay na siya. Kung may matira man na konti, so common lang naman yan eh. Hindi mo naman talaga mapiperfect. Hindi mo siya pwede din siyang patagalin. Pwede mo siya mahigop na mahigop kung patatagalin mo. Pero, usually, hindi siya pinatatagal. Pagka alam mo na papasok na siya doon sa 0, sa gauge natin, i-off mo na siya. Matik i-off mo na. Kasi baka mapuwersa o masira naman ang compressor. Hindi siya katulad dito. Kahit naman doon sa mga rotary compressor or scroll type compressor na non-inverter o conventional, so maaaring masira ang compressor kung matagal mong hihintayin. So usually kapag malapit na doon sa 0 or umabot na sa 0, i-off mo na ang breaker. Okay? So katulad ng ginawa namin. So depende sa inyo kung susundin nyo ha. Pero kung may mga old school na ginagamit kayo, nagpapapump down, so yun ang sundin nyo kasi doon kayo sanay. So itong sa amin, sanay kami sa ganito. Alam namin yung diskarte na gagawin namin. Okay? So ayos na tayo. Ayan. So okay na tayo. Okay.